Nakatanggap ng impormasyon ang kampo ni Senador Bongbong Marcos na may pinasok umanong bagong computer command sa transparency server na pinagkukunan ng PPCRV ng quick count. At ayon sa kampo ni Marcos, kasabay raw ng pagpapalit ng command, nagbago na umano ang takbo ng bilangan. Nakatanggap daw ang kampo ni Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos ng impormasyon na alas 7:30 ng gabi nitong May 9, may bagong computer script o command daw na ipinasok sa transparency server na pinagkukunan ng datos para sa quick count ng PPCRV. Nakuha raw ng kampo ni Marcos ang impormasyong ito mula sa isang accredited observer na hindi nila pinangalanan. Hindi rin idinetalya ng kampo ni Marcos kung sino ang nagpalit at kung papaanong pinalitan di umano ang computer command sa server. Natigil ang pagbilang ng boto at sinabi dahil daw may technical na problema. Sabay sa pagtigil ang pagpalit ng hash code. Nung bumalik ang pagbilang ng mga boto, nagbago na ang voting pattern. Sumulat na raw ang kampo ni Marcos sa COMELEC upang humingi ng paliwanag. Iginiit din ng kampo ni Marcos na batay umano sa kanilang exit polls at sa sarili raw nilang datos ng resulta ng eleksyon, si Marcos umano ang nananalo sa pagka-vice-presidente. Nagbigay pa si Marcos ng halimbawa ng pandaraya umano sa kanya. May mga lugar na halimbawa ay isang presinto, meron kaming report na lahat ng vice presidential candidate, 0. Ang may boto lang daan-daan ay kay Robredo. Para naman sa kampo ng katunggali ni Marcos na si Congresswoman Leni Robredo ng Liberal Party, kaduda-duda raw ang sinasabing bagong computer command na ipinasok sa transparency server. Nais po naming bigyang linaw na umaakyat pa ho ang boto ni Senator Marcos pagkatapos ng 7:30 p.m. In fact, pinakamataas na botong natanggap ni Senator Marcos, 8:25 p.m. Nag-peak yung lamang ni Senator Marcos at 935,838 after noong sinasabing new script na ipinasok noong 7:30 p.m. Ipinauubaya na lang daw ng kampo ni Robredo sa COMELEC ang pag-aksyon sa reklamo ni Marcos. Wala pang tugon ng COMELEC tungkol sa alegasyon ng paglalagay ng bagong computer command sa transparency server. Gayunman, sinabi ng COMELEC na maaaring hindi agad pumasok ang mga boto kay Robredo dahil sa problema sa transmission signal sa ilang lugar. Kaya lumabas sa unang bugso ng quick count na nangunguna si Marcos. Depends on the transmission, and as you know, the transmission is on a first transmitted, first accepted basis. Una nang ipinanawagan ng kampo ni Marcos na itigil na ang quick count. Pero sabi ng COMELEC, naaayon sa batas ang pagsasagawa ng quick count kasabay ng canvassing ng mga boto.